Sapat sa Pasay City. Ang report mula kay Salima Refran. Ibinakain sa mga buhaya ang karne ng mga nasabat na patay ng mga kalabaw na hinihinalang gagawing botsa sa Pasay City. Ayon sa Pasay Veterinary Office, nakatanggap sila ng tip na may ipinasok ng mga patay na mga kalabaw sa isang slaughterhouse sa Pasay kagabi. At nang puntahan ng lugar, 5 patay na kalabaw ang kanilang nadatnat. Base sa Meat Inspection Code, hindi maaaring katayin ang anumang hayop na patay na sa takot na sakit ang kinamatay nito. Automatic yan pag namatay na pinasok sa slaughterhouse, hindi na talagang kukundim na yan. Galing umano ng Mindoro ang 17 mga kalabaw na sakay ng isang truck. Binyay ito mula Batangas. At nang papunta na ng slaughterhouse dito sa Maynila, saka umano namatay ang 5. Buhay sa Jaya, nung malapit na masyado, bumagsak ayan, hindi na nakatayo, yung hanggang sa namatay na. Hinala ng veterinaryo ang pagpapainom ng tubig sa mga kalabaw upang bumigat at ang mahabang biyahe ang dahilan kung bakit namatay ang mga ito. Huwag piliting painumin ng tubig para dagdag timbang sa kalabaw. So makikita mo naman lumulubo yung tiyan. Siguro hindi na kayanan sa transit na matay. Matapos masamsam ang mapatay na kalabaw, pinauwi ng mga otoridad ang driver at pahinante ng truck. At dahil hindi kayang ubusin ng mga buhaya ang mga patay na kalabaw, kakatayin na lang ang mga ito sa mga susunod na linggo upang ipakain sa mga buhaya. Ito ang unang balita mula sa Pasay City. Salima Refran, reporting. Presyo ng commercial rice inaasahang tataas na rin sa mga susunod na araw. Bunsod ng serya ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Pero posibleng bumaba rin daw ang presyo ng bigas pagdating ng panahon ng anihan. Narito ang report ni Bernadette Reyes. Nag-uubos na lang daw ng supply ng bigas sa mga tindahang ito. Pagkatapos ay pag-aaralan nila kung dapat na bang ipasa sa kanilang mga mamimili ang mas mahal nilang kuha ng bigas. Dito sa Mega Q-Mart, hindi pa nagbabago ang retail price ng bigas. Pero ayon sa mga nagtitinda, meron na raw abiso mula sa kanilang supplier na ang susunod nilang order, posibleng mas mahal na ng 20 pesos kada sako. Hindi pa rin kami magtataas. Kung magtataas ng mga 20 pesos per kaban, mga dati pa rin. Pero kung umabot po ng Mga 50, pwede na kami magtaas ng mga piso-piso nun. Pagka sinabi magtataas, magtataas. Pero sa ngayon, Wala pa naman. Maging sa talaan ng Bureau of Agricultural Statistics, hindi pa rin nagmamahal ang presyo ng bigas sa mga palengking minomonitor nito. Pero ayon sa National Food Authority o NFA, sa ibang pamilihan daw, nagsimula ng tumaas ang presyo ng bigas dahil sa pagmahal ng langis. Idagdag pa raw dyan na nagmahal na presyo ng pataba sa pananim na apektado rin ng oil price hike. Aabot daw ng 150 hanggang 2 pesos kada kilo ang dagdag presyo. Isa tayong bansa ng mga isla, yung pag-distribute ng bigas mula sa Luzon, kung saan pinakamarami ang ating bigas papunta sa Visayas at Mindanao, malaking gastos yung shipping. At malaki ring gastos yung internal freight. Pero pagtitiyak ng NFA, magmumura rin naman daw ang presyo ng bigas pag nagsimula na ang tag-ani sa Abril hanggang Mayo. At sa ngayon kahit pa magmahal ang presyo ng commercial rice, hindi naman magmamahal ang presyo ng NFA rice. As far as NFA is concerned, we will maintain the selling price of 27 pesos. For the greater part of this year at the very least. Para lalong tiyakin na mananatiling stable ang presyohan, mag-aangkat ang NFA ng 200,000 metric tons ng bigas sa Vietnam, habang mura pa ang presyo ng bigas sa world market. para sa unang balita, Bernadette Reyes reporting. Kaugnay ang balitang yan, makausap natin si NFA Administrator Lito Banayo. Administrator Banayo, good morning. Good morning, Igan. Morning sa lahat ng tagapakinig. Opo, yung presyo, gaano kataas yung inaasahan ninyo sa commercial rice kada kilo? Actually, pag sinabi naman natin umangat ng piso, hanggang 2 piso, relatively stable yan. Ano? Hindi sabihin, hindi naman sumisipa ang presyo. At maintindihan naman ng taong bayan na ito naman ay dahil din, for the greater part, dahil sa pagtaas ng presyo ng gasolina, na wala namang kontrol ang pamahalaan dahil inaangkat natin yan. At alam naman natin, yung primary source natin ng fuel ay Middle East na nagkakagulo naman talaga ngayon. Kaya talagang sumisipa ang presyo ng petrolyo. No? Pero ang maganda naman balita ay maganda ang magiging ani natin ngayong taong ito. No? Lalong-lalo na itong summer harvest. Ito yung nakikita na natin sa tubo ng palay.
at tinataya ng Department of Agriculture na kakayanin nating magkaroon ng increase ng 15% sa produksyon ng palay sa tuwing tag-init, tag-araw na harvest. No? Kaya mag-i-stabilize din yan. Kung umangat man siya halimbawa ngayon ng piso, medyo mag-i-stabilize din yan pagdating ng Abril at Mayo, kung kailan naman umaani na tayo ng ating bagong aning palay. Okay, yung supply ng bigas natin ngayon, kamusta ho? Okay naman ang supply ng bigas natin at para makapaniguro lang tayo'y pumirma na tayo ng kontrata sa Bina Foods 2 ng Vietnam para sa 200,000 tonelada ng bigas sa halagang $150 mas mababa kaysa sa pagkakabili ng NFA nung nakaraang administrasyon nung nakaraang taon. Ano? So we bought or we concluded a contract for $480 per metric ton. Ang dating pagkakabili ay $630 per metric ton. So $150 lower. Ang laki naman ng pagkakaiba ng presyo pala. Medyo nambarat po tayo. At siguro yung Vietnam, para naman ma-maintain din naman na supplier nila tayo, ay pumayag din naman. So magkano yung total nung aangkatin na bigas sa Vietnam? Sa halagang piso na po, that would be 4.2 billion. Ikumpara natin ito sa binili ng NFA nung nakaraang taon na 2.2 million metric tons at ang presyo ay 630. So, 64 billion po compared to 4 billion. 64 billion ang ginasta ng NFA. Kung wala itong pag-angkat na ito, Administrator, magkakaproblema tayo sa supply. Opo, kapos pa rin po tayo dahil pero if you compare this, Igan, dati 2.4 million ang ating inangkat. Ngayon, 860,000 lang. So that's 1/3 of what we imported in the previous year. Pampatatag lang ng merkado talaga hanggat wala pa talaga yung tag-ani na dumarating. Oo, at saka hindi, para rin sa tagulan na ito. No? Tama, parating na rin. Alam mo na yung tagulan, yun ang lagi problema natin. Okay. So, para tayo makapaniguro lang. Doon sa mga nanonood natin magsasaka, magkano NFA rice ngayon? Magkano bentahan po? 17 pesos po ang bili natin sa kanila ng palay. Ng palay, Ng palay, So walang pagbabago doon, Administrator? Wala naman pagbabago doon. Okay, maraming salamat po. Good morning. Salamat din sa'yo, Igan. NFA Administrator Lito Banayo. Isa ang patay habang hindi bababa sa 30 ang sugatan sa pagsabog ng isang bomba sa Israel. Napag-alamang itinago sa isang maleta ang bomba at inilagay malapit sa bus station sa downtown Jerusalem. Agad namang rumisponde ang mga ambulansya para sagipin ang mga biktima. Wala pang grupong umako sa pag-atake. Kakaibang sculpture na kakagawa ng yelo sa pamamagitan ng solar energy. Ang obrang ito ng isang Dutch artist, hindi lamang basta artwork, kundi renewable energy installation din. Sa pamamagitan ng solar cells, nagagawang yelo ang moisture mula sa hangin. Isang refrigerator company ang nagbibigay ng technical support para sa naturang proyekto. Nais daw ng Dutch artist na maikalat ang kaalaman tungkol sa climate change. Tabla ulit ang resulta ng pangalawang laban ng Asco sa qualifying round ng AFC Challenge Cup. Pareho silang hindi nakascore ng nakalabang Palestine Fighters. Pero pwede pa rin makalusot ang Asco sa qualifiers. Yan ay kung matatalo nila ang Bangladesh sa kanilang laban bukas. Showbiz balita na. Narito po si Luan D. Luan. Salamat, Igan. Nagluluksa po ngayon ng Hollywood sa pagpanaw ng legendary actress na si Elizabeth Taylor.